Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Walang anumang malaking untoward incident ang naitala ng inyong Office of Civil Defense sa pagbabalik eskwela ng higit kumulang 27 milyong mga estudyante ngayong araw ng Lunes, June 16, 2025. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, minomonitor nila ang pagbukas at pagsara ng klase. Patuloy na babantayan ng OCD ang mga kaganapan. Nauna nang sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya, ang naturang bilang ay bahagyang mas tumaas kumpara sa nagdaang taon. Samantala, dahil tag-ulan na nga ngayon, pinaalalahanan ni Yusek Nepomuceno ang publiko na ang class suspensions dahil sa bagyo o sama ng panahon na nagdulot ng pagbaha ay iko-koordina na sa pagdedeklara sa tulong ng local government units. Naunang sinabi ng DepEd na target na maideklara ang suspensyon ng klase ng alas 4 pa lang ng umaga. Mahigit 37,000 pulis ang ipinakalat sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, babantayan ang mga estudyante, mga guro at school personnel. Sa nasabing bilang, nasa 5,000 personnel ay nakaistasyon malapit sa mga eskwelahan para mapanatili ang peace and order. Ang iba naman ay gagawa ng mobile at foot patrols sa mga eskwelahan at nearby public areas. Sa Metro Manila, kabuuan na 5,344 police officers ang ipapakalat ayon kay Major General Anthony Aberin, Director ng National Capital Region Police Office. Sa nasabing bilang, 1,612 ay nakaistasyon sa Southern Metro Manila, 1,240 sa Northern NCR, 589 sa Eastern Sector, 955 sa Maynila at 427 sa Quezon City. Bilang pagtugon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na tuloy-tuloy at di maantala ang klase ng mga estudyante ngayong pasukan, partikular na sa Negros Island, agad na namahagi ng mga malalaking tents o family tents ang OCD sa mga eskwelahan na nagsisilbing evacuation centers. Sa panayam sa saktong tapatan sa Abante Radyo, sinabi ni Bendijo na pansamantala lang ito dahil mayroon ng nakaumang na tinatawag na long-term solution. Yung pong halimbawa, yung isang eskwelahan dito, gagamitin natin yung kanilang grounds, yung kanilang field, at tayo ay nagbigay po ang OCD ng ating mga tent. At ito po muna pansamantala ang ating gagawing solusyon, at nang sa ganun ay hindi po mahadlangan yung pag-aaral ng ating kabataan. Sa long term naman, pinapagulong na po natin yung implementasyon ng Ligtas Pinoy Center Act. Ito yung batas na naipasa noong Disyembre noong nakaraang taon na nagmamando sa ating mga local government units na magtayo ng mga permanenteng evacuation center. So, kahapon nagkaroon ng meeting yung Technical Management Group ng NDRRMC at meron tayong rekomendasyon dahil meron naman binuo ang ating Pangulong Task Force Kanlaon. Meron tayong magiging resolusyon para sa kanila upang yung mga sinubitin nilang mga posibleng lokasyon na pagtatayuan ng mga permanenteng evacuation center ay mapaprioritize naman sa pagpapatupad natin ng Ligtas Pinoy Center Act. So yun naman po yung long-term solution natin. Kanina nagsimula na ang klase sa mga paaralan sa Negros Island. Ayon kay Attorney Bendijo, para hindi maantala ang klase, nagsimula sila noong weekend ng tinatawag na transition kung saan naglipatan ang mga bakwit mula sa classrooms papuntang school grounds. Aminado ang OCD na kapapasa pa lang ng Ligtas Pinoy Centers Act at popondohan pa lang ito. Pero pinapaprioridad na nila sa mga LGUs, lalo na sa Negros Island, ang mga lugar na pwedeng pagtayuan ng evacuation centers sa mga panahon ng sakuna tulad ng sa Negros Island kung saan nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon na patuloy na nagbubuga ng abo. Kababalangkas lang at kapapasa lang po natin ng implementing rules at regulations yan.
Ang kasunod kasing hakbang po niyan, lahat po ng ating mga LGU ay mamanduhan natin magsumite ng mga posibleng lokasyon, no, na pagtatayuan ng kanilang mga evacuation center. At ang NDRRMC naman ang magsasubmit ng priority listing sa DPWH kasi ito ay magiging bahagi ng pondo ng DPWH sa GAA for next year, no. So, ang ginagawa lang po natin, parang extra priority po natin itong Negros Island region dahil alam naman po natin, no, magmula pa po nung Disyembre nung nakaraang taon sila nasa mga evacuation center. At sabi po talaga ng ating Pangulo ay hindi pa pwedeng ganito ang ating default, no, lalong-lalo na sa Negros Island region na tuwing mag-aalboroto ang kanlaon, ganito ang magiging patakbo ang kalakaran natin. Sa ngayon ay mayroon pa ring mga bakwit sa eskwelahan na nagsisilbing evacuation centers, pero hindi na ito nakakasagabal sa mga mag-aaral. Bago po tayo nagpatupad nitong transition na ito, meron tayong mahigit 2,000 pamilya or nangangahulugang 7,000 individual na nasa mga evacuation centers, no? After po natin magpatupad itong transition, meron po tayong 1,889 families or mahigit 5,000 individuals na lamang na nasa evacuation center pa rin dito na sa ating mga ginawang bagong tent city sa loob pa rin ng mga paaralan pero sa labas ng classroom. Sa madaling salita po, yung diferensya po nito ay ang tinatawag po nating decampment po yung actual term. Yes. Opo, ibig po sabihin sila po ay pinahintulutang pumunta na sa kanilang bahay dahil sila naman po ay nasa labas ng 6-kilometer extended danger zone. Patuloy naman na nakamonitor ang inyong OCD sa sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Pasukan na naman sa mga eskwelahan kaya mas pinalawak pa ng mga ahensya ng pamahalaan ang libreng sakay ngayong linggo bilang tugon sa pangangailangan ng mga estudyanteng tatawid sa San Juanico Bridge. Ayon sa Education Department, base sa kanilang obserbasyon, daan-daang estudyante mula sa sitio ng Santa Rita sa Samar ang naglalakad na lang sa tulay patungo sa hilagang bahagi ng Tacloban City. Ayon kay Task Force Head Lord Byron Torrecarion, Regional Director ng Office of Civil Defense, hihilingin nila sa LTFRB ang pag-deploy ng karagdagang libreng shuttle service sa pagbubukas ng klase kung kinakailangan. Bilang suporta sa libreng sakay, nagbibigay ang OCD ng fuel subsidy. Hinihiling na rin nila sa Department of Budget and Management na pabilisin ang paglabas ng pondo upang madagdagan ang mga sasakyan na gagamitin para sa libreng sakay. Una nang inirekomenda ng Regional Development Council ang 195 million pesos na pondo para sa agarang pagtugon sa krisis at pangsuporta sa Operation Center. Ayon kay DepEd Eastern Visayas Regional Director Ronelo Alfirmo, pinapa-prioridad sa mga service provider ang mga pasaherong estudyante lalo na tuwing rush hour sa umaga at hapon. Una nang ipinagbawal ng Regional Interagency Coordinating Council Task Force San Juanico ang pagtawid ng mga tao sa tulay para masiguro ang kaligtasan at operational efficiency. Nasa 10 light vehicles mula sa Department of Public Works and Highways, Tingog Party List at ang mga may permits sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang nagbibigay ng free shuttle service sa mga pasahero. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pagkukumpuni sa San Juanico Bridge, inanunsyo ng Philippine Ports Authority na handa na sa pagsisimula ng mas pinalawak na roll-on, roll-off na operation sa Tambobo Port sa Barangay Bonbonon sa Siaton, Negros Occidental sa darating na June 20. Ito ang nakikitang solusyon para sa mga truck o mabibigat na sasakyan na kailangang tumawid sa San Juanico Bridge. Matatandaan na nilimitahan sa 3 tons ang pwedeng dumaan sa tulay. Sa ngayon, nasa ilalim ng state of calamity ang buong Eastern Visayas. Samantala, malaki ang naging tulong ng Disaster Risk Reduction Management sa Eastern Visayas para matiyak ang ligtas na pagbiyahe sa San Juanico Bridge. Ang DRRMC ang siyang nangangasiwa rin sa trapiko para mabilis na makadaan ang mga sasakyan. Mula pa umano sa unang araw, ang Office of Civil Defense Region 8 na siyang chairman ng Regional DRRMC ang nangunguna sa whole-of-government approach sa tulay. Ito ay mula pa nang ipatupad ng Department of Public Works and Highways ang mga structural safety measures noong Mayo 15. Agad na nagpatupad ang RDRRMC ng Blue Alert.
at makakaasa ang publiko ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bayan at para sa mamamayang Pilipino. All set na para sa isasagawang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa June 19. Kaya't inaanyayahan ng Office of Civil Defense ang mga miyembro ng media sa ceremonial pressing of button na hudyat ng sabayang malawakang earthquake drill sa buong bansa. Ang lungsod ng Dipolog ang napili ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology bilang national ceremonial site. Tinukoy sa gagawing pagsasanay ang reenactment ng malagim na disaster scenario para masuri ang kapabilidad ng lungsod sa disaster response at masigurong handa ang mga kalahok para sa epektibo at maayos na koordinasyon. Ilan sa responder scenarios ang pagpapatakbo ng Regional and Local Emergency Operations Center at Regional Incident Management Team, Mass Casualty Incident and Management of the Dead and the Missing, Hazardous Materials Response and Fire Response o HAZMAT, Oil Spill Scenario, SRR o Drowning Rescue, High Angle Rescue, Debris Clearing, Looting Scenario, Aeromedical Rescue and Vehicle Extrication, Restoration of Power at Collapsed Structure Search and Rescue. Lalahok din ang mga lokal na pamahalaan, publiko at pribadong sektor, non-governmental organizations, volunteer groups upang masiguro ang sama-sama at maayos na tugon sa mga sakuna at kalamidad tulad ng lindol. Itinuturing na catch basin ang maraming lugar sa Maguindanao del Sur, kaya naman 3 hanggang 4 na beses sa isang taon kahit walang ulan, nakararanas ng malawakang pagbaha ang lalawigan. Ngayon, ilang linggong lubog sa baha ang maraming bayan sa probinsya dahil sa ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Pahirapan ang pagtawid sa mga kalsada dahil sa taas ng tubig. Base sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Maguindanao del Sur, 14 na bayan ang sinalanta ng malawakang pagbaha. Mahigit 45,000 pamilya ang apektado. Isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao del Sur. Kahapon ng umaga namahagi ang Office of the President ng cash assistance para sa mga bayan ng Sultan sa Barongis, Dato Saudi Ampatuan at Dato Salibo. Mahigit 3,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Noong Sabado naman sa bayan ng Dato Abdullah Sangki, nabigay ng tulong ang Office of the President. Kabilang sa mga nabiyayaan ang mga taga-Ampatuan, Mama Sapano at Dato Abdullah Sangki. 6,000 benepisyaryo doon ang nabigyan ng tig 5,000 pisong cash assistance. Ikinalugod ito ni Aling Wahida, lalo't bukod sa pambili ng bigas, may pambili na rin siya ng school supplies para sa anak na mag-aaral ngayong pasukan. Nagpapasalamat ako sa ibigay niya na tingin sa akin kasi kahit papaano malaking tulong na rin. Niyanig ng lindol ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan noong Sabado. Magnitude 5 ang naranasan sa bayan ng Sanchez Mira bandang alas 5:27 ng hapon. Tectonic ang origin nito at may lalim na 10 kilometro. Magnitude 4.9 na lindol naman ang naramdaman sa Dalupiri Island na sakop ng bayan ng Calayan. Tectonic din ito at may lalim na 3 kilometro. Wala namang naitalang pinsala sa pagyanig bagamat inaasahan ng aftershocks sa Sanchez Mira. 75 kawani mula sa 16 na local government unit ang dumalo sa 4 na araw na contingency planning training course na inilunsad ng Office of Civil Defense Region 2 sa Seed Hotel sa Tuguegarao City. Mga kinatawan mula sa bayan ng Nueva Vizcaya ang dumalo sa pagsasanay na idinaos noong June 3 to 6 at June 10 to 13. Layon nitong bigyan ng kakayanan ang mga lokal na pamahalaan para gumawa ng kani-kanilang contingency plan na tutugon sa mga pangangailangan sa isang worst-case disaster situation. Sa pamamagitan nito, makakapaghanda sila ng mga hakbang at makakapaglatag ng mga paraan ng pagtugon bago pa man dumating ang kalamidad. Lumahok naman ang miyembro ng Mandaluyong City Disaster Risk Reduction and Management Council sa isang Emergency Operations Center o EOC Executive Course. Layo nito na paigtingin pa ang pamunuan, pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mga desisyon sa panahon ng emergency. Isinagawa ito sa pakikipagtulungan ng Civil Defense NCR na pinangunahan ni Director George Kaiser. Bahagi rin ito sa mga hakbang ng lungsod para maging mas handa at matatag laban sa sakuna.
Inilunsad naman ang isang stakeholder consultation workshop sa Makati Palace Hotel noong Hunyo 11. Bunga ito ng pakikipagtulungan ng Makati Disaster Risk Reduction and Management Office at AMH Philippines Incorporated at naglalayong makabuo ng mga planong maikakasaagad at pangmatagalan para sa mas mabilis at mahusay na pagresponde sa mga basurang maiiwan sakaling tumama ang The Big One. Ang Makati ay nakapwesto malapit sa West Valley Fault at hindi nalalayo sa panganib ng isang lindol na posibleng aabot hanggang sa magnitude 7.2. Nagbigay ng technical assistance ang OCD-NCR kasama ang DILG-NCR, DOST-NCR at MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Parañaque at Las Piñas sa paghahanda ng mga ito para sa 25th Gawad Kalasag Seal. Bahagi lang ito ng paninindigan ng mga nasabing ahensya na umalalay sa mga LGU sa Metro Manila. Ang Gawad Kalasag ay isang pambansang pagkilala na ibinibigay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga lokal na pamahalaan, paaralan at iba pang institusyon na nagpapakita ng kahusayan sa disaster risk reduction and management at humanitarian assistance. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Laila Obtinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging